YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Sa video na ito, i-share namin sa inyo yung isa sa mga naging experience ko sa pregnancy ko. Ganap ito ng halos 3 weeks ng aking pregnancy. So gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin para just in case na merong makaka-relate, merong ngayon pa lang ay nalaman nila na meron silang kondisyon na ganon, na sana ay maka-encourage or sana ay makatulong yung video ko para mabawasan yung nafe-feel nyo na overwhelming. Kasi ako nung nalaman ko yung sobrang lungkot ko nung time na yun. Kung tama yung pagkakaalala ko, hindi na ako pumasok nung afternoon. Nag-leave na ako kasi parang nalungkot ako nung na-found out ko na meron akong gestational diabetes. Share ko sa inyo yung week na nag-test ako tungkol sa sugar level ko, yung week na unang beses na nag-appointment ako sa doktor at sa endocrinologist, at saka yung following week na medyo naging settle na yung emotions ko at na-accept ko na yung mga kailangan kong procedures na gawin. So sana yung video na ito ay kahit papano ay makatulong sa inyo. First time lang itong malalaman ng mga kaibigan namin at saka ng iba pang tao na close sa amin. Kasi nung time na nalaman ko yung condition ko nga na yun, ang makakaalam lang noon ang mami, si Dale at saka ako. Yung reason ko bakit hindi ko masyadong pinag-aalam yung mga situation ko ay ayaw kasi na maka-apekto ako sa ibang tao in terms of yung decision nila. Kunwari, nung time na yun, holiday, tapos madaming handaan, syempre maapektuhan yung mga food na i-prepare. Maapektuhan ko yung galaw nila. Ayoko din na mag-worry sila sa sitwasyon ko kasi again, hindi siya yung something na mag-aalala ka, pero kapag meron ka palang sapat na knowledge tungkol sa gestational diabetes, makokontrol mo at malalaman mo kung paano mo siya i-handle ng tama. Hindi siya porke diabetes parang ma-overwhelm ka na sa salitang diabetes tapos wala na ibang paraan, pero may iba palang way para ma-handle mo siya ng maayos. Tapos kaya hindi ko rin sinasabi sa mga tao kasi ako mismo ayoko mag-isip at mag-worry na gusto ko yung hinahandle ko lang yung mga bagay-bagay tungkol sa akin ng sarili ko lang. Ganun ako ever since, na sinishare ko lang siya kapag natapos na or yung tipong may lesson na or may result na. Tsaka kaya hindi ko rin pala masyadong sinasabi yung kung ano yung pinagdadaanan ko while nandun ako sa sitwasyon na yun, kasi ayoko din na maraming magwo-worry para sa akin. Ayoko rin na maraming magtatanong sa akin ng paulit-ulit kasi condition pa lang on its own ay parang kumbaga handful ka na, yung ganun ang tawag dun. Kumbaga marami ng gawain na nakaakibat yung kondisyon na yun. So ayoko nang idagdag pa yung sitwasyon ko tapos i-entertain ko pa yung tanong ng bawat tao na nakakaalam. So yun yung mga reason bakit hindi ko shinare itong gestational diabetes ko nung time na pinagdadaanan ko. So yun lang. So sana panoorin nyo yung video na ito. At again, yung mga may pinagdadaanan din na may gestational diabetes, kayang-kaya nyo i-handle. Basta may proper lang na kaalaman at kung paano mo siya i-handle ng maayos, malalagpasan nyo yung condition nyo na yun. So sana ay magustuhan nyo ang video na ito. Hello po ulit. Ngayon ay 27 ng November 2024. So naka-leave kami, weekdays ngayon naka-leave kami. Ako whole day ako naka-leave. Si Dale ngayong afternoon lang naka-leave. Pag pala dito sa Australia, yung mga leave na kunwari may doctor's appointment ka o kaya may dental appointment o may sakit ka, ang tawag sa leave na yun ay sick leave / personal leave. So hindi mo ginagamit yung iyong annual leave. So ngayon naka-leave nga kami kasi kaninang umaga ang dami kong ginawa. Nagpabakuna ako ng whooping cough, tapos turn right, ginawa ko na yung OGTT, yung glucose test. Parang blood test siya na painumin ka ng isang boteng glucose na syrup
Tapos 3 times kang kukuhanan ng dugo. Every hour kukuhanan ka ng dugo na dapat naka-fasting ka. So natapos ako doon. Nagsimula ako noon 9:30, natapos ako mga 12, before 12. Kasi yun nga, ginawa ko yung OJTT tsaka yung bakuna ng whooping cough. So lahat ng yun wala akong binayaran. Parang ginawa ko lang lahat yun, tapos wala na. Pagkatapos nun, thank you na, umalis na ako, all good na daw. So ngayon pupunta naman tayo dito sa Hornsby Hospital. Hindi pa to yung talagang schedule ko sana na pumunta sa Hornsby Hospital, pero nag-book agad ako urgently ng appointment sa doktor dito sa hospital kasi namamanas yung aking daliri sa kamay, tapos yung paa ko, yung mismong pantapak, medyo namamanas siya, tapos masakit yung joint ko dito. Yung GP na pinuntahan ko, yung malapit lang sa amin, nag-urine test kami. I-check daw kung may protein yung ihi. So yung unang urine test namin walang protein, pero mataas yung sugar, 4 na plus, na hindi ko na alam ang kahulugan nun. Tapos nag-ulit kami ng urine test last week lang. Ang result naman ay 3 plus na sugar, tapos may protein. So gusto ng GP na kitain ko na agad yung doktor kasi nga daw baka may something o ganun. Kaya tumawag agad ako dito sa Hornsby Hospital para magkaroon ng schedule. So pag ganun i-entertain naman nila kayo, tawag lang. Tapos hahanapan kayo ng available na schedule. Kaya ngayon pupunta kami dito sa hospital para nga i-check yun nga kung anong meron sa akin. So balitaan ko kayo mamaya kung ano nangyari. 3:52 na ng hapon. Tapos na kami sa hospital. Parang naulit sa akin yung pinakuhanan ulit ako ng dugo. 2 tuloy yung natusok. Tapos kinuhanan din ako ng urine para nga i-check ulit yung result. I-verify ulit. Tapos, yung talagang scheduled namin na appointment next week, tuloy pa rin daw kasi di-discuss doon yung result. Pero, overall naman daw, okay yung BP ko, yung normal lang. Tapos, yung heartbeat ni baby, pinakinggan namin, okay naman lahat. So, kumbaga, yung pagmanas daw ng kamay is normal sabi. Pero, next week, i-discuss namin yung result nung pinagawa sa akin kanina. So again, yung pinagawa ko kaninang urine test at saka blood test, wala akong binayaran kahit magkano. Kasi nga public hospital siya, di ba? Sagot siya ng Medicare. So yun lang yung update. So next week ulit makakapag-update ulit ako sa inyo kung ano naman ang mangyayari sa aming check-up. So next week ulit. Hello! Ngayon ay December 12, 2024. Pupunta kami ngayon sa ospital. Meron kaming appointment ng 10:20 ng umaga. So, yung appointment namin na ito ngayon, hindi siya yung regular na appointment. Nasingit siya na appointment. So, 2 yung appointment namin ngayon. Imimit namin yung obstetrician tsaka endocrinologist. Yung endocrinologist, sila yung specialization nila ay yung sa diabetes nga. Kasi nga, kung naalala nyo dun sa huli kong vlog na nag-blood test ako at saka nag-urine test, tumawag sa akin yung hospital after few days na yun nga, mataas nga daw yung sugar ko. So, may gestational diabetes daw ako. Tapos, from that day, meron na silang ginawang action, libre lang to. May mga seminar sila na inassign nila sa akin na mag-attend raw ako. Appointment ko, 1:00 na kami natapos. Tagal, no? Kasi ang dami-daming pasyente doon sa hospital. 11, 12, 1. Halos 3 oras din pala kami naghintay. Pero yun nga lang kasi, ang minute namin ngayon ay yung educator at saka yung obstetrician tapos doktor. So 3 tao din naman kasi yung kinita namin. So okay lang din. Kasi at least in one day na nagawa namin. So yun nga yung update lang, hindi ko natapos kanina. 2 weeks ago ba yun? O last week? Ang dami ko kasing schedule. Last week or 2 weeks ago nag-start na akong gawin yung OGTT or yung glucose test. Yun yung umiinom ka ng parang syrup na glucose, tapos i-check nila yung sugar mo.
So, after few days, lumabas na yung result ng aking sugar. Mataas nga daw yung sugar ko, which is may gestational diabetes na. So, after nung araw na yun, ang dami kong naging schedule. Nagkaroon ako ng online class, which is, tinid kami ng maraming information tungkol sa gestational diabetes na yung tamang pagkain, anong mga kailangan mong gawin. Tapos afternoon, ni-require kami na starting sa araw na yun, mag-test kami. I-check namin yung sugar level namin bago kumain at saka 2 hours after kumain ng bawat meal. So, simula siguro nag 1 week na ako halos na nagte-test nun aking sugar. Akala ko normal siya kasi within range siya, pero may mga times na tumataas yung sugar ng konting-konti lang, point lang, di ba? So, kanina nga, dinala ko yung report ng mga kinain namin kasi ni-require kami na gumawa ng diary. Diniscuss namin yung result nga nung blood test na ginagawa ko araw-araw, tsaka yung mga kinakain ko. So, kanina, sinabi ng doktor na kailangan ko ng magturok ng insulin. So, yung pagturok ng insulin, nakikita kasi dun sa pattern ng aking mga test na tuwing pagkakain ng agahan, doon tumataas yung sugar. So, it's either daw galing kasi sa matagal na fasting, hindi ka kumain ng magdamag, kaya nag-i-spike. So, itatry namin na tuwing umaga, bago ako kumain ng agahan, magtuturok kami ng insulin na mababang dosage lang naman, which is, yun ay para makatulong sa sugar ko, tsaka makakain ako ng sapat para kay baby kasi baka daw hindi sapat yung nakakain ko para lang ma-maintain ko yung sugar level ko. Tama, di ba? Ganun yung explanation. Tapos after nito, mamaya meron akong online session sa dietitian. Mamaya ba yun? Oo, parang question and answer siya para kung sakaling may mga tanong nga kami. Madami kami actually kanina, yung mga 12 nung binilang ko, mga 12 na pregnant. So, yung mga nakaranas ng gantong gestational diabetes, sabi nga nila, hindi daw siya dapat sisihin mo yung sarili mo na may mali kang nagawa kaya ka nagkaroon ng ganito or mali yung mga kinakain. Kasi nga yun nga daw, iba-iba kasi yung katawan ng buntis. So, iba-iba yung reaction ng katawan sa kapag nag-release ang placenta ng hormone. So, ang dami-daming nangyayari pala sa katawan ng buntis kapag buntis ka, no? Parang ang complex pala niya, no? Hindi siya yung porke nagbuntis ka, lalaki lang ang tiyan mo, tapos manganganak ka. Ang dami palang mga kung ano-anong nagaganap. Ayun, kanina lang nung nagdi-discuss kami, medyo nahabag ako kasi yung idea lang na magtuturok ng insulin. Naghahalo yung feeling ko na masakit kaya yung turok. Kasi syempre araw-araw kang magtuturok sa umaga bago kumain. Yun naisip ko yung masakit kaya. Pero sabi naman nila, kasi ang nipis lang ng karayom, hindi naman doon masakit. Tapos mga 5 to 10 seconds mo siyang iiwan. Tinuruan kami ng kung paano gagawin. Ayun, tapos parang yung feeling ko kanina, katumbas nung pakiramdam ko last week na nung sinabihan kami na kailangan kong magturok araw-araw 4 times a day para i-check yung sugar level nga. Parang last week pagod na pagod ako kasi ang dami kong ginagawa na, alam mo yun, every time kailangan ko i-monitor kailangan kong tandaan na gantong oras may gagawin ako, mag-check ako ng sugar. Parang na-overwhelm ako sa mga gawain. Pero later on naman, nasanay na rin ako. Parang pumasok na rin siya sa sistema ko na, gagawin ko nga pala to. So, siguro later on, masasanay na lang din ako. Yun nga lang, yung gawain ko na to, hanggang sa mga nakako, kailangan ko na siyang gawin. So, araw-araw ko na siyang kailangan gawin kasi kailangan i-monitor. Kasi sabi nung endocrinologist, haba daw nagpo-progress ako ng pregnancy, mas tataas daw yung sugar kasi nga mas madaming inilalabas na hormones yung placenta para sa pagbubuntis nga. Pero share ko rin sa inyo, sa lahat ng ginagawa namin na to, hindi naman napakamahal yung nagagastos kasi once na nagkaroon ka ng gestational diabetes, parang automatic i-enroll ka na nila sa NDSS. Magkakaroon ka ng unique identification number mo kapag bibili ka sa
sa butika ng mga kailangan mong gamitin sa pagtuturok, sa mga yung mga monitor mo, libre yung monitor, tapos yung mga karayom at saka yung strips may discount. Tapos kanina binigyan pa nila ako ng libreng pangturok. Tapos sabi nila i-present ko lang daw yung aking NDSS number, tapos may discount ulit sa butika. It's either may discount or libre lahat. So ganyan naman dito sa Australia, maganda kasi parang suportado ka, no? Parang ang dami nilang ma-check up. Oo, inire-ready na mga, bukod sa mga seminar, libre yung mga pang-test. Hindi kayong tipong magagastusan ng sobra. So yun lang yung update. Balitaan ko ulit kayo next week. Meron ulit akong appointment. Yung nangyari tuloy sa akin ngayon ay sobrang dami kong appointment kasi nga kailangan nilang i-monitor. Mas madalas daw yung aking pang-ultrasound kasi kailangan i-monitor kung tama yung size ni baby, kasi pagka pala may gestational diabetes ka, mas mabilis lumaki si baby. Red light, camera ahead. So kailangan i-check. So naging imbis na sa 32 weeks na ako mag-i-scan, nagkaroon ng scan in between 28 tapos 32, which is kailangan talaga siya para mas healthy ako at saka si baby. So balitaan ko ulit kayo kung ano yung mangyayari sa mga susunod na week. Ayan, pauwi na kami. Ang aga ng appointment namin ngayon, 9 o'clock tsaka 9:40 AM. 27 weeks na ako. So, bali, ang schedule namin ngayon ay kinita namin yung dietitian, tapos yung pangalawa ay yung endocrinologist, yung specialist sa diabetes. So, sa dietitian, kinuha niya yung mga food na kinakain ko sa araw-araw. Tsaka yung record ng aking mga sugar reading. So, sabi niya, okay naman daw yung mga kinakain ko in terms of portioning. Ngayon naman daw, parang kulang ako sa carbohydrates kasi nga feeling niya, nag-switch ako bigla 180 degrees sa lahat healthy, lahat parang sukat na sukat. So, kailangan ko daw kumain pa ng rice. Pwede rin akong kumain ng rice, basta yung mga low GI. Tsaka yung tamang portioning. So, kunwari daw, kung quinoa kasi yung kinakain ko lately. Kung quinoa yung kakainin ko, 1/2 cup na quinoa. Tapos, kung rice, 3/4 cup lang ng rice yung pwede kong kainin. Pero, kumbaga, mas satisfying. Binigyan niya ako ng recommended na mga dapat kainin, ganyan. Pero overall, okay naman daw yung mga kinakain ko. Lahat healthy, pero minsan kasi nag-i-spike yung sugar ko kasi nga, katulad kahapon, nag-Christmas lunch kami. So, tumaas yung sugar ko. Kasi nga, ang dami kong nakain na hindi healthy. Tapos after naman nun, kinita naman kami ng endocrinologist. Kinuha niya yung reading ulit ng mga sugar ko, which is before kumain ng breakfast, 2 hours after ng breakfast, lunch at dinner. Nakikita niya dun parang may pattern din naman minsan, pero minsan biglang nag-i-spike. So, ang nangyari, dinagdagan niya ng dosage yung aking insulin tuwing umaga. Dinagdagan niya. So, nadoble yung dosage niya. Tapos, kung kunwari daw, madami akong kakaining carbs sa lunch o marami akong kakaining carbs sa dinner, magturok daw ako bago ako kumain ng half lang na dosage ng insulin. So, may ganun. Pero overall naman daw, sabi niya, pagkatapos ko naman daw mga anak, mawawala din itong diabetes na to. Hindi naman daw ito katulad ng diabetes na yung may sinabi siyang word pero hindi ko maalala. Kumbaga ito ay dahil lang sa pregnancy. Pero dito sa Australia, dahil nagka-gestational diabetes ka, imo-monitor ka nila 1 year after mo mga anak, or kung nagpaplano ka pang magkaanak ulit, i-monitor nila yung glucose level para talagang hindi ma-develop yung diabetes later on. Kasi yung nagkaka-gestational diabetes daw, posibleng magka-develop ng diabetes type 2 later on. Kaya
dito sa Australia, minomonitor na nila ng maaga pa lang. So yun, ganun yung nangyari ngayong appointment. After 2 weeks, kikitain ulit namin sila kasi nga parang uneven pa yung pattern ng sugar ko. So gusto nilang kitain pa ulit ako sa 2 weeks. So mas mapapadalas daw yung monitoring nila sa akin. So yun yung update ngayong ika-27 weeks ko. After 2 weeks ulit yung appointment namin. Wala kami nagastos today. Di ba wala? Ang nagastos lang namin yung parking kasi wala kaming na-parkingan sa labas. Tapos, pumunta ako doon sa NDSS nga. Tinatanong ako kung meron pa akong mga pangturok, ganyan. Kasi bibigyan niya ako ng libre. Libre or may discount yung mga gamit at gamot. Katulad na sa akin, binigyan ako ng 100 pieces na karayon. Libre lang, di ba? Walang bayad lahat. Libre lang. Dahil nga meron ka ng NDSS. So, ganun yung maganda dito sa Australia naman. Kumpleto sa support, no? Yung mga needs mo. So, yun lang. Pauwi na kami kasi papasok pa kami after lunch. Balitaan ulit namin kayo sa progress ng aming pregnancy.